The Way of the Dragon. Kabanata 1. Boom! Isang malakas na kidlat na kulay violet ang sumabog sa kalangitan ng gabi, parang isang marahas na dragon na pumutol dito. Sa sandaling iyon, ang lahat sa loob ng 10 milya ay naliwanagan na parang araw. Ang kidlat ay humina at naging isang electrical arc na kumikilos ng napakabilis. Ito ay sumiklab sa kalangitan at pumasok sa isang burol sa likod ng tahanan ng Khan, umabot sa isang sirang bahay at sa wakas ay nagtapos sa isang binatang nakahiga sa isang sirang kama. Kahit na ang kanyang maputlang mukha ay nagsimulang maliwanagan, patuloy pa rin siyang umuubo. Ang kanyang mukha ay puno ng labis na sakit, at ang kanyang katawan ay napapalibutan ng masakit na pag-igkas habang siya'y nahihirapan, may dugo na umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig. Sa wakas, bumukas ang kanyang mga talukap at siya'y nagkamalay. Bigla, dalawang sinag ng liwanag ang sumiklab mula sa kanyang mga mata, parang kidlat. Ang kanyang kakilakilabot na anyo ay puno ng karahasan, pagnanasa sa dugo, at agresyon, katulad ng isang apocalyptic devil na walang katulad. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Sa sandaling ito, ang pinto ng bahay ay biglang bumukas, tatlong hindi kilalang salarin ang pumasok. Ang leader ng grupo ay nagtataglay ng matalim na tingin sa binata, na nagtanong ng may pagka-curious, nagising na ang bastardo. Masaya akong hindi ko na kailangang mag-aksaya ng enerhiya sa pagpagaling sa kanya. Zephyr, dapat kang maging mapagpasalamat kay Master Lincoln na isang mapagpatawad na tao, hindi siya nagalit sa iyong naunang alitan, pinayagan pa nga tayong magpadala ng mga spirit pills. Kaya, akala ng bastardo na maaari siyang lumaban kay Master Lincoln. Isang sarcastic na boses ang sumingit. Sige na, mag-report na tayo. Ang leader ay nagwagayway ng kanyang kamay at umalis nang hindi lumingon. Naghintay si Zephyr na umalis ang tatlo bago nagningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Bumalik ako sa edad kong 16. Purihin ang Diyos. Masayang sigaw ni Zephyr na nakapulupot ang mga kamao. Sa kanyang nakaraang buhay, pumasok si Zephyr sa isang sinaunang guho upang mag-ensayo, ngunit siya ay nalipol ng sinaunang mahika. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa niyang protektahan ang kanyang kaluluwa at muling ipanganak sa kanyang kabataan. Aray, masakit yan. Sabi ni Zephyr sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin na nakagigit-git, sinisikap na tumayo. Isang biglaang sakit ang lumitaw na para bang siya ay mapapasak sa dalawa. Lumipas ang kalahating araw bago muling sinubukan ni Zephyr na bumangon. Nagtrabaho siya sa sakit at binuksan ang kanyang shirt, tanging makita ang isang pulang kamay na marka sa kanyang dibdib kung saan naruroon ang kanyang puso, na tila nang aasar sa kanya. Lincoln, ikaw na bastardo, hindi ko ito malilimutan. Nahihirapan na umakyat, nagpunta siya at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa, ang mainit na inumin ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang katawan. Muli siyang nahiga sa kanyang sirang kama, sinisikap na alalahanin ang kanyang nakaraang buhay. Ang angkan ng Khan ay isa sa pinakamalaking angkan sa paligid na may mga numero upang patunayan ito. Dahil siya ang anak ng patriarka ng Khan, iba ang kanyang pagtrato dahil sa kanyang katayuan sa lipunan. Gayunpaman, nang siya ay 8 taong gulang, ang kanyang ama ay misteryosong nawala. Mula noon, mabilis na nagbago ang lahat para sa kanya. Sa pagkawala ng kanyang ama at kawalan ng ina, walang nagprotekta sa kanya. Habang ang angkan ng Khan ay nangangailangan ng isang leader upang gabayan ang kanilang mga tao, ang kanyang lolo, si Typhoon, ay inihalal na patriarka. Gayunpaman, habang si Typhoon ay papalapit na sa kanyang kamatayan, ang patriarka ay nahulog sa kanyang tiyuhin, si Mist, na dapat mangasiwa. Matapos kunin ni Mist ang tungkulin ng patriarka, tiningnan niya si Zephyr bilang isang kakumpetensya at sinimulang ihiwalay siya. Ang katayuan ni Zephyr sa angkan ay patuloy na nalugmok, hanggang sa siya ay maging biro ng Khan. Sa mundong ito, maraming mga tagapagsanay ng martial arts, kung saan ang pinakamalakas ay mataas ang respeto. Sinubukan ni Zephyr na mag-aral kahit na mabagal ang kanyang pag-unlad. Wala siyang gaanong mga yaman, maliban sa dugo ng Khan na nasa kanya. Habang si Mist ay tiningnan siya bilang banta, pinigil niya ang mga yaman para sa pagsasanay ni Zephyr, na higit pang humahadlang sa kanyang potensyal. Sa paglipas ng panahon, lalo siyang nahulog sa likod ng kanyang mga kamag-anak, at tinawag na bastardo ng angkan ng Khan. Sa martial arts, mayroong iba't ibang paaralan na maaaring i-categorize mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, na nahahati sa strength, agility, spirit, alchemy, insight, will, magic, at creation. Sa bawat kategorya, maaari itong higit pang hatiin sa 9 na antas ng mastery. Ang tanging mastery ni Zephyr ay strength sa ika-5 antas. Gayunpaman, halos lahat, kung hindi man lahat, ng ibang mga tagapagsanay ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa makatuwid, anong halaga mayroon ng bastardo na tagapagmana na ito? Ang mundo ng martial arts ay nangangailangan ng maraming gamot at mga healing poultices, na nagdudulot sa mga master ng medisina na mataas ang respeto. Si Master Lincoln, ang taong nagpasakit sa kanya, ang personal na manggagamot ng angkan ng Khan, at na-hire para sa kanyang kakayahan at paggalang. Siya ang pinakarespetadong manggagamot sa buong Starlight City. Gayunpaman, siya ay bulok sa kaibuturan. Ilang araw na ang nakalipas, halos pinilit niyang halikan ang isang 12 taong gulang na kasambahay. Si Zephyr, sa kanyang galit, sinubukang pigilan siya, ngunit sa huli ay nalipol. Kabanata 2. Sa aking nakaraang buhay, lahat sila ay nagpakita ng paghamak at pang-aapi sa akin, wala akong kapangyarihan. Nangako ako, sa buhay na ito, ako ay magkakaroon ng aking paghihiganti, ang aking dangal. Naisip ni Zephyr. Nag-isip siya ng mas malalim, ngayon na nagsimula siyang muli, kinakailangan niyang mamuhay ng isang buhay na puno ng kasiyahan, kababalaghan, at upang maging pinakamahusay na martial artist na kailanman ay umiiral. Napagtanto niya mula sa kanyang karanasan sa nakaraang buhay. Magagawa niyang makamit ang layuning iyon.
Puno ng tiwala si Zephyr, at handa na siyang sulitin ang pagkakataong ito. Siya nga, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay gamutin ang aking mga sugat, bulong ni Zephyr. Nararamdaman niyang humihirap ang sakit at bumabagal ang kanyang paghinga. Napagtanto niyang siya ay mahina na, at kung hindi siya magmediko kaagad, permanente itong makakaapekto sa kanyang kasanayan sa martial arts. Hindi niya maiwasang isipin na sa kanyang nakaraang buhay, ito ang naging isyu na naglimit sa kanyang mga kapangyarihan sa kalaunan. Spirit pill, di ba? Naalala ni Zephyr ang sinabi ng grupo kanina at nagpakita ng isang walang laman ng ngiti. Binuksan niya ang bote, at isang nakakapreskong aroma ang bumungad sa kanyang ilong. Sa loob, may nakalagay na maliit, perlas puting pill. Ngunit agad siyang nag-frown matapos ang ilang malalim na huminga. Gaya ng inaasahan, may iba pang nilalaman ang pill ni Lincoln, may balak siyang patayin ako. Sigaw ni Zephyr na may masamang tono. Kung ito ay ibang tao na hindi sanay, maaaring hindi nila mapansin ang problema ng pill. Ngunit sa nakaraang buhay ni Zephyr, matapos siyang makatakas mula sa tahanan ng Khan, nakilala niya ang isang espesyal na manggagamot sa daan, the Pill Emperor. Si Zephyr ay tinanggap bilang isang alagad. Sa ilalim ng pagtuturo ng Emperor, nakapagbuo si Zephyr ng kanyang mga kasanayan sa paggawa ng gamot na higit pa sa kaalaman ng karaniwang tao. Sa pamamagitan lamang ng pag-amoy, alam niyang may mga pagbabago sa pill sa bote. Sa aking nakaraang buhay, ang mga pill ni Lincoln ay nag-poison sa akin, nagbigay ng hadlang sa aking mga reserbang enerhiya at iniwan akong walang iba kundi isang karaniwang tao, sinisira ang aking nararapat na kapalaran, nangako ako, siya ay magbabayad. Naisip ni Zephyr habang ang kanyang mukha ay puno ng nag-aalab na galit. Nahulog si Zephyr sa isang pag-ubo nang ang kanyang mga sugat ay nagiging mas iritado. Kinuha niya ang bote ng pill at tumingin sa spirit pill. Ang mga spirit pill ay isang labis na hinahangad na kalakal sa Starlight City. Ang karaniwang tao ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng isa sa mga pill na ito. Kahit ang tagapagmana ng Khan ay pinapayagang magkaroon lamang ng 10 bawat buwan habang ang masa ay makakakuha lamang nito isang beses sa bawat kalahating taon kung sila ay mapalad. Hey! Tila ang aking kamatayan ay isang mahalagang gantimpala, sabi ni Zephyr na may walang laman na pagtawa. Sa kabila ng kanyang edad at katayuan, si Zephyr ay tagapagmana pa rin ng clan. Hindi magtatangkang pumatay si Lincoln sa kanya ng hayagan, kaya't napilitan siyang lagyan ng lason ang pill upang maiwasan ang mga hinala. Naglalagay si Lincoln ng mga bakas ng lason na dahan-daang tataas sa bawat dosis. Maswerte si Zephyr na nakatakas mula sa tahanan ng Khan sa kanyang nakaraang buhay, kung hindi, tiyak na siya ay mapapabilis na mapapahamak sa kamatayan, at walang makakaalam. Alas, wala akong ibang pagpipilian kundi lunukan ang pill at pagalingin ang aking mga sugat, sabi ni Zephyr na may pang-aasar. Bagamat hindi ako agad papatayin ng pill na ito, tiyak na maaari kong alisin ang epekto nito pagkatapos ng mga natutunan ko dati, nagbigay siya ng isang pilyong tawa at nag-atubiling nilunok ang pill. Agad na nag-umpisa ang mga katangian ng gamot at nagsimulang pagalingin ang kanyang katawan ng mabilis. Ramdam niya ang mga enerhiya ng paggaling na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi siya nagmamalaki nang sabihin niyang sa kanyang nakaraang buhay, siya ay iginagalang bilang Pill King. Ngayon, siya ay higit pa sa 100 beses na mas mahusay kaysa kay Lincoln, na nagpapakita ng kasanayan sa kapangyarihan at mga epekto ng gamot. Sigurado siyang makakahanap siya ng lunas upang kontrahin ang mga bakas ng laso na kanyang nalunok. Kung hindi, ano ang silbi niya? Nakaramdam siya ng panibagong lakas habang unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat. Ang mukha ni Zephyr ay nag-relax at nagpakita ng ginhawa. Sa wakas, maaari ko nang matutunan ang Ancient Draconic Way, bulong ni Zephyr. Ang Ancient Draconic Way, kilala rin bilang The Dragon's Might o The Way of the Dragon ay isang sinaunang kasanayan. Ang mga alamat ay nagsasalaysay ng di mabilang na mga bayani at mga banal na nakikipaglaban para sa pagkakataong matutunan ito. Ayon sa mga sabi-sabi, ang kasanayang ito ay itinuturing na pinakabarbarikong pamamaraan noon na ganap na ipinagbabawal sa karamihan. Sinasabing ang mga nagsanay na nakakuha ng mastery sa daan ay maaaring magbago ng kanilang sarili sa isang dragon na nagwawagi sa lahat ng nasa ilalim nila. Kabanata 3. Sa kanyang nakaraang buhay, si Zephyr ay pinalad na makakuha ng akses sa ipinagbabawal na aklat na ito, ngunit hindi niya nagamit ang kaalaman mula rito. Kinakailangan kasi na ang isang tao ay hindi hihigit sa 20 taong gulang upang mapraktes ang daan dahil kinakailangan ng hindi kumpletong pag-unlad ng buto. Siya ay may potensyal at kapangyarihan upang matutunan ang banal na biyayang ito, ngunit hindi niya naipagtagumpayan ang ganitong kasanayan. Isinasaalang-alang niya ito bilang kanyang pinakamalaking pagsisisi noon. Ang Ancient Draconic Way ay isang sining na nakabatay sa lakas. Kapag ito ay na-master, papayagan ang katawan ng gumagamit na lumakas ng labis. Ang pagkakaroon ng mastery sa daan na ito ay posibleng maging mas malakas kaysa sa sinuman sa planeta. Sinasabi sa mga chismis na kapag ito ay ganap ng na-master, ang gumagamit ay maaaring magbago sa isang dragon at gamitin ang likas na kapangyarihan nito, lahat ng lakas, walang kahinaan. Naisip ni Zephyr, ang mga dragon ang hari ng mga hayop, ang mga makapangyarihan sa mundong ito. Kung ma-master ko ang kapangyarihang ito, wala nang makakapidyaw sa akin, siya ay nagpasiklab. Lumaki ang kasabikan ni Zephyr, ngunit hindi siya nagpatalo rito. Maingat niyang inawit ang incantation ng daan, salita sa salita, tahimik na umuulit ito sa kanyang isipan. Nagsimula ang kanyang paghinga na maging maayos, at nang siya ay nagmanifest ng daan, isang malaking agos ng enerhiya ang dahan-daang nabuo sa kanya, tila handa ng sumabog. Ang kanyang paligid ay tila naging isang black hole, nilalason ang lahat ng espiritual na enerhiya sa paligid niya. Sa sandaling iyon, tila ang hangin mismo ay naging solid.
Ang mga kon ng enerhiya ay nagbuo, nagsanib at umiikot sa paligid niya. Lumaki ito sa isang cyclone na walang hanggan, at lumawak ng napakabilis na agad nitong tinakpan ang kanyang kubo. Bigla, ang unos ay huminto at bumagsak, ang mga mesa, upuan, at paso ng bulaklak ay agad na nabasag. Dragon Smite. Sumigaw si Zephyr, ang kanyang mga mata ay sumiklab ng matinding liwanag at enerhiya. Agad niyang pinigil ang kanyang mga mata at naramdaman ang mga katangian ng gamot na ganap na nasisipsip. Ang Spirit Pill ay naglalaman ng napakaraming enerhiya, pinapalakas ang katawan sa maraming paraan, maging physical man o espiritual, at ito ang talagang kinakailangan ni Zephyr. Ang mga mababang healing pills ay masyadong mahina para sa kanyang kasalukuyang pangangailangan. Ang mas malalakas na pills ay masayang nasasayang din dahil hindi ito ma-absorb ng maayos. Lincoln, sa kabila ng iyong iniisip, ang iyong mga pills ay gumagawa ng kababalaghan. Nag-aalab si Zephyr, ngunit pinigilan niya ang kanyang kasabikan, nakatuon ang lahat sa daan, inaalok ang kanyang panloob na enerhiya. Sa sandaling iyon, tila isang walang katapusang oras, ngunit isang mabilis na segundo lamang. Bigla, ang katawan ni Zephyr ay nagsimulang maglabas ng nakakatakot na tunog, ang tunog ng kanyang mga buto na nagbabago, halos parang isang sigaw ng dragon. Ito ang Draconic Bone Morphing, kailangan kong magpakatatag. Si Zephyr ay naghirap sa ngiping pinagdikit. Ang pagbabagong ito ng masa ng katawan ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ngunit si Zephyr ay nagpatuloy sa pagtutok sa daan. Ang sakit ni Zephyr ay napakalala, na tila isang buhay na dragon ang humuhuli at umuuga sa loob niya, pinapahina ang kanyang mga buto, litid, at nilalason ang enerhiya. Siya ay nasa isang hindi maisip na estado ng pagdurusa. Ang mukha ni Zephyr ay bahagyang nagbago bago siya biglang samuka ng sariwang dugo, labis na ito para sa kanyang katawan. Ang kanyang mga energy channels ay naharang, ang kanyang katawan ay hindi handa para dito. Gayunpaman, ang Ancient Draconic Way ay isang ipinagbabawal na kapangyarihan na may hindi pangkaraniwang mga epekto, pinilit nitong buksan ang kanyang mga energy channels, at damaloy ito sa buong kanyang katawan. Tila ang kanyang katawan ay napapasabog. Ang naipon na might ay lumaki ng labis, at nagbanta na punitin si Zephyr. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagmanifest ang mga katangian ng Spirit Pill. Sa tinig na parang kulog, biglang bumukas ang mga mata ni Zephyr habang siya ay sumigaw sa sakit. Dalawang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang mga mata, parang dalawang nag-uusap na dragon. Isang mababang ugong ang umuugong sa buong kanyang kubo. Bago ito, ang mga energy channels ni Zephyr ay natural na malalim, ngunit ngayon ito ay dumbable mula sa kanyang base. Sa ganitong paraan, wala nang mga hadlang sa kanyang enerhiya dahil ang kanyang mga energy channels ay na-unblock ng dragon. Napansin ni Zephyr, malapit na siyang lumampas sa lahat. Kabanata 4. Si Zephyr ay biglang samuka ng isang itim na cloth na amoy ay nakakasuklam, parang kamatayan. Narinig ang isang sizzling na tunog ng tumama ito sa sahig habang unti-unting kinakain ang nabulok ng kahoy. Talagang kahanga-hanga ang daan, hindi nakakagulat na ito ay isang mas mataas na mahika. Akala ko ay dahan-dahan kung maaalis ang lason mamaya, ang Ancient Dragon Way ay talagang makapangyarihan, agad na inaalis ang lahat ng lason sa aking katawan, naisip ni Zephyr habang siya ay humihingal. Itinulak ni Zephyr ang kanyang kamao pasulong, lumikha ng isang malakas na simoy, katulad ng paghinga ng dragon. Naramdaman ni Zephyr na tila ang isang tunay na suntok ay kayang durugan ang isang burol. Ito ba ang lakas ng isang dragon? Tinukso ni Zephyr. Ang ginawa lang niya ay nagpractice ng isang simpleng suntok at agad niyang naramdaman ang makapangyarihang lakas nito. Ha! Tunay na enerhiya. Isang beses ko lang itong inawit at pinatibay nito ang aking enerhiya ng labis. Ramdam ang kapangyarihan sa loob niya, si Zephyr ay puno ng kasiyahan. Tanging sa pamamagitan ng karanasan at mastery, makakabuga ang isang tagapagsanay ng tunay na enerhiya. Nararamdaman niyang ang kanyang kapangyarihan sa labanan ay naging mas malakas kaysa dati, lampas sa kanyang mga nakaraang limitasyon. Ngunit, hindi pa rin sapat ang kapangyarihang ito. Kailangan ko pa ng higit pang mga pills upang mapalakas ang sarili ko. Lincoln, sana hindi ka magkulang sa paghahatid. Siya ay umuungal. Patuloy na pinabuting ni Zephyr ang kanyang kontrol sa daan sa buong gabi. Sa susunod na umaga, ang ingay mula sa pagsasanay ni Zephyr ay narinig mula sa labas ng kanyang kubo. Ang posisyon na kanyang kinuha ay nagpapahayag ng puot ng dragon, bawat suntok ay nagdadala ng malaking kapangyarihan. Ang lakas ng isang dragon ay hindi isang maliit na bagay, kahit na umabot na ako sa bagong taas, malayo pa rin ako sa lugar na kailangan kong mapuntahan. Napagtanto ni Zephyr na siya ay dapat nasa antas ng 6 na lakas na mandirigma ngayon. Isang malakas na creak ang nagbigay gulat kay Zephyr. Sa sandaling siya ay nagsimulang makabawi, bigla ang bumukas ang pinto ng kubo. Isang maliit na silhouette ang mabilis na pumasok sa kubo. Siya ay si Leia, ang katulong ni Zephyr. Kahit na siya ay nakasuot ng simpleng damit, siya ay may pinakamagandang mukha at ang pinakakaakit-akit na mga mata. Siya ay hingal at namumula ang mukha, hawak ang dalawang bon. Nang makita si Zephyr, siya ay napuno ng kagalakan. Master, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Leia! Sumiklab si Zephyr, halos hindi niya nakontrol ang kanyang kasabikan. Si Leia ang katulong na pinilit ni Lincoln, natutuwa siyang makita na siya ay nananatiling walang pinsala. Si Leia ay inampon bilang isang bata ng ama ni Zephyr at nagsilbi kay Zephyr ng tapat at tapat mula noon. Siya lamang ang nag-iisang tao sa clan na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Dahil dito, hindi kayang tiisin ni Zephyr na manood habang inaabuso siya ni Lincoln noon. Master, ang ganda nito, ayos ka na. Lumapit si Leia at sinuri si Zephyr. Nang mapagtontong niyang siya ay talagang nakabawi, siya ay ngumiti ng maliwanag.
Mula ng duel nila ni Lincoln 2 araw na ang nakalipas, si Zephyr ay nawala ng malay, nagdulot ito kay Leia ng labis na pag-aalala. Oo, banayad na hinaplos ni Zephyr ang kanyang mukha para aliwin siya, agad na bumalik ang mga mainit na alaala. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan ka, naisip niya sa kanyang sarili. Sa kanyang nakaraang buhay, nailigtas niya siya minsan, ngunit hindi niya siya nailigtas sa pangalawang pagkakataon. Upang maprotektahan ang kanyang puri matapos siyang lapastanganan ni Lincoln, pinili ni Leia na tapusin ang kanyang buhay. Mula noon, si Zephyr ay nasa malalim na sakit at sinisi ang kanyang sarili sa mga nangyari. Upang matiyak ang paghihiganti, siya ay tumakas mula sa kanyang tahanan. Bagamat nagtagumpay siyang makuha ang kanyang paghihiganti, hindi niya siya nabawi, ang pagsisisi sa hindi pag-save kay Leia ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng pagkakataon para sa isang bagong simula, isang buhay na bagong simula. Niyakap ni Zephyr siya. Buhay pa siya, naisip niya, at hindi niya maiwasang pamatak ang ilang luha mula sa kanyang mga mata. Kabanata 5. Master, hindi ka pa kumakain ng kahit anong pagkain sa loob ng 2 araw, tiyak na gutom ka na, pakikainin mo ang mga buns na ito, pakiusap ni Leia na may saya. Medyo namumula siya, ito ang unang pagkakataon na niyakap siya ni Zephyr ng ganito. Salamat, tumango si Zephyr, napansin niyang pagod na pagod si Leia, at agad niyang naunawaan na nagtrabaho siya ng mabuti sa mga nakaraang gabi upang kumita ng kaunting pera. Hindi sapat ang ibinibigay ng Khan para mabuhay si Zephyr. Kaya't umasa siya kay Leia para sa kanyang mga pangangailangan. Dahil sa malubhang pinsala niya, naisip ni Zephyr na tiyak na nagtrabaho si Leia ng doble upang maibalik siya sa kalusugan. Habang maingat niyang hinahawakan ang mga maramdaming kamay ni Leia, napansin niya ang mga nakakapangilabot na peklat at sugat sa kanyang mga kamay. Ang mga sugat niya ay bahagyang namamaga, ngunit wala silang sapat na pera upang gamutin ang mga ito. Leia, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Sabi ni Zephyr. Ayos lang, kaya ko ito. Tugon ni Leia na may bahagyang ngiti. Ang mga sugat ni Zephyr ay malubha, ang kanyang katawan ay mahina. Alam niyang siya ang mag-aalaga upang maibalik siyang maayos. Kung hihilingin ko sa iyo na huwag umalis, huwag kang aalis, mariing sabi ni Zephyr. May plano akong kumita ng malaki. Batay sa natutunan niya sa nakaraang buhay, ang pera ay walang iba kundi isang bungkos ng mga numero para sa kanya ngayon. Sok! Sino ang mag-aakalang ikaw ay napakatatag? Biglang sumambulat ang isang malamig na boses sa kubo. Si Zephyr ay bahagyang nabagabag ng marinig ang pamilyar na mapanlikhang tinig. Itinaas niya ang kanyang ulo patungo sa pinto, at nakita ang isang maliit, kulay abo, matandang lalaki, na nakapikit habang tinitingnan sila. Ang kanyang titig ay kasing nakakatakot ng isang ahas. Wesley, malamig na titig ni Zephyr sa kanya, isang alon ng galit ang bumangon sa loob niya. Si Wesley ay isa sa mga tauhan ni Lincoln. Mas malakas siya kay Zephyr, at isang masamang karakter. Siya ang kumuha kay Leia at ipinadala siya kay Lincoln. Kung hindi dahil kay Zephyr, si Leia ay tiyak na naabuso na ng salbahing si Lincoln. Papatayin ko ang taong ito. Nangako si Zephyr sa kanyang isip. Nang makita ni Leia si Wesley, siya ay natigilan, at lalo pang humigpit sa yakap ni Zephyr, hindi makatingin pabalik. Protektibong niyakap ni Zephyr si Leia, maingat na pinapadahan ang kanyang likod. Sa isang nakamamatay at malamig na tingin kay Wesley, tinanong niya, anong gusto mo? Ikaw na maliit na siraulong bata, sinuwerte ka noon. Ang dakilang Master Lincoln ay isang mapagpatawad na tao, hindi siya nag-aalala sa mga nakaraang bagay, ipinadala niya ako upang suriin ka. Sa isang sarkastikong ngiti, inilabas niya ang isang bote ng pil. Narito ang isang spirit pill, inumin mo ito at pagalingin ang sarili mo, huwag kalimutang ipagpasalamat ang kabutihan ng dakilang isa. Sigaw niya. Nang makita ang bote, hindi maiwasan ni Zephyr na mapangiti sa kanyang isip. Gaya ng inaasahan, si Lincoln ay nagbabalak na dahan-daang lasunin si Zephyr. Hey Zephyr, alagaan mo ang sarili mo, ha? Ipinatong ni Wesley ang bote at malamig na tumawa habang umaalis. Nakakabahala, bakit ibibigay sa iyo ni Lincoln ang isang spirit pill? Tanong ni Leia na may nag-aalalang hitsura. Sa tingin ko, natatakot siya. Ako ang batang master pagkatapos ng lahat. Kung pinatay niya ako, hindi ko sa palagay ay madali siyang makakatakas, sabi ni Zephyr na may ngiting nakahinga ng ginhawa. Gayunpaman, nagbago ang kanyang anyo matapos na amoy ang pil. Muli, ito ay may mga pagbabago, lumipas ang kalahating taon, at sa panahong iyon, nag-training si Zephyr araw at gabi, ang daan ay hindi nagbigay ng pagkabigo. Sa loob ng 6 na buwan ng kanyang pagsasanay, ang kanyang mga kapangyarihan ay lumago lampas sa kanyang inaasahan, at ito ay labis na nakapagpasaya sa kanya. Bukod pa rito, pinahintulutan siya ng daan na lumagpas sa mga bagong antas. Kahit na hindi pa siya nakipaglaban sa sinuman mula noong kay Lincoln, alam ni Zephyr na kaya niyang talunin ang mga higit pa sa kanyang kasalukuyang antas. Alam niyang siya ay nag-training ng mabuti, sa tulong ng mga spirit pills ni Lincoln, ngunit nagulat pa rin siya sa kanyang mga pag-unlad. Habang si Lincoln ay determinado na dahan-daang lasunin si Zephyr, ipinadala niya si Wesley upang maghatid ng isang lason na spirit pill bawat araw. Hindi niya alam, ang pill ay nakapagpadali sa pagsasanay ni Zephyr ng labis. Sway! Sumuka siya. Dahan-daang binuksan ni Zephyr ang kanyang mga mata at tumitig sa itim na likido na kanyang nilabas. Isang walang laman ng ngiti ang lumitaw. Lincoln, marahil hindi mo kailanman naisip na ang lakas ng isang dragon ay madali lamang na maalis ang iyong lason, naisip ni Zephyr na may pang-aasar. Matagal na akong nag-training, halos lampasan ko na ang aking kasalukuyang antas, ponder niya. Ngunit, ang mga pills ay nagsisimulang mawala ng epekto sa akin, nag-alala si Zephyr.
Tumingin si Zephyr sa tatlong bote ng pil sa malapit at biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Kabanata 6. Kung uminom ako ng 3 tableta ng sabay-sabay, siguradong maganda ang epekto nito. Hindi magagamit ng maayos ng ordinaryong tao, pero ang might ng isang dragon ay maaaring. Kailangan ko itong gawin para kay Leia. Sa pag-iisip tungkol sa kalagayan ni Leia, hindi na nag-aatubili si Zephyr. Dinura niya ang 3 tableta at naramdaman niyang nagsimulang kumilos ito. Puno ang kanyang tiyan ng napakalakas na enerhiya. Nag-focus si Zephyr sa kanyang isipan, sa kanyang paghinga, at sa kanyang kaluluwa. Nararamdaman niya ang enerhiya habang ito ay nag-iipon at nagsasama-sama, nagiging isang nag-aapoy na apoy. Parang apoy ng dragon, lampas sa kanyang katawan at naging napakainit na enerhiya. Naramdaman ni Zephyr ang isang biglaang pagsabog ng pisikal na lakas, na naging mainit ang kanyang balat. Ga! Sigaw ni Zephyr sa sakit. Pakiramdam niya ay parang hinihiwa siya sa kalahati, habang ang mga ink droplets ay lumalabas mula sa kanyang balat, ang lason mula sa spirit pills at iba pang mga toxin sa kanyang katawan. Naramdaman niyang tinatamaan siya ng sunod-sunod na hampas, hanggang sa mapilitan siyang bumaba sa kanyang mga tuhod. Napakatindi ng kanyang nararamdaman, para bang bawat organ sa kanyang katawan ay pinipisil ng sabay-sabay, at ang kanyang kaluluwa ay parang inilalayo sa kanyang katawan. Dragon Smite, sigaw niya, nananatiling matatag ang kanyang espiritu. Pinitigilan niya ang kanyang labi, tiniis ang sakit, at umugang muli, lahat para mapanatili ang kanyang might. May isang malakas na hangin na bumalot sa paligid niya bago siya sumigaw ng malakas mula sa loob, isang dragon's roar, na pumapawi sa lahat ng trauma niya. Lumitaw ang mas matindi pang titig ni Zephyr, parang may isang dragon sa likod ng kanyang paningin. Ngayon, sigaw ni Zephyr, na nag-uutos at nagkokontrol sa mga katangian ng gamot mula sa spirit pills, upang payagan ang kanyang might na sumipsip sa kanilang mga asensya. Nararamdaman niya ang paglago ng kanyang kapangyarihan, at nakarating siya sa mga bagong antas, ang kulang na lamang ay isang huling hakbang. Nagpakawala siya ng isang napakatinding sigaw habang nilalagay niya ang kanyang puso at kaluluwa sa landas, na lumalampas sa mga limitasyon ng kanyang espiritu. Sa isang sandali, naramdaman niya na parang isang sinaunang hayop, isang dragon, na lumilipad sa mga lupa sa ibaba, walang katapusan, walang katulad. Naramdaman ni Zephyr na may pagbabago sa loob niya, parang isang pang-anim na pandaman na nilikha mula sa kawalang hanggan. Alam niya kung ano ang kanyang kailangang gawin, hindi kung ano ang kanyang magagawa. Ngayon, naisip niya na agad na nakatuon sa pag-absorb ng mga enerhiya, hindi lamang ang mga enerhiyang pang-espirito, kundi ang tunay na mga enerhiya. Ang tunay na enerhiya ay nakapaligid sa kanya at pumasok sa kanya, kumakalat sa buong katawan niya. Ang pakiramdam ng walang katapusang enerhiya ay pinang-iingat ang kanyang isipan at espiritu, pinapalakas ang kanyang katawan, at pinapaliwanag ang kanyang kaluluwa. Hindi mapigilan ni Zephyr ang kanyang puso na tumibok ng napakabilis, na parang walang balak na huminto. Para siyang na-trance, isang trance na tumagal ng isang buong araw. Kinabukasan, sumikat ang araw sa pamamagitan ng mga butas ng kanyang bubong, nakalublob si Zephyr sa mga sinag nito. Nang tamaan ng liwanag ang kanyang katawan, saka lamang siya kumilos bahagya. Ano, 10 pilak na barya lang. Madam, nagkakamali ka ba? Nagtrabaho naman ako ng tama, dapat ay 10 piraso. Paano naging ganoon kaliit? Tanong ni Leia na may labis na pagkalito. Nakatingin siya ng matamlay sa malaking babae sa harap niya. Ang kanyang boses ay mahina. Tumingin siya sa kanyang mga kasababatang handmaidens, na may pakiusap na humihingi ng tulong. Sa kasamaang palad, tanging mga ngiti ang ibinibigay sa kanya ng iba pa nilang mga kababaihan. Hey, akala mo ba karapat-dapat ka ng 10 silver na barya? Swerte ka na nga kahit kalahati. Magpasalamat ka't ako'y maawain, kunin mo na ang pera mo at umalis. Sabi ni Madam Lee na may pangungutya. Hayo, hobo, binigay na ni Madam Lee ang kalahati ng sweldo mo. Gaano pa kaya ang gusto mong makuha? Naisip mo na ba kung ano ang ginawa mo? Huwag mong sabihin ganoon, servant ni Haring Prinsipe si Leia, syempre karapat-dapat siya. Haha, sayang, ang master niya ay isang bastard prinsipe. Hahaha, tawa ng mga iba pang katulong habang niloloko si Leia at Zephyr. Paano? Paano ka daring? Tumahimik ka, hindi si Zephyr isang bastardo. Sigaw ni Leia na may galit sa boses, ang mukha niya ay namumula sa kahihiyan na nararamdaman nila ni Zephyr. Tama na, utos ni Madam Lee. Lumiko ang kanyang tingin kay Leia, kailangan pa ba naming patunayan na siya ay isang bastardo? Kunin mo na ang pera mo at umalis. Sabi niya na may mapait na ngiti. Sa totoo lang, hindi ko na matiis na tignan ka. Oo, binigay ko sa iyo ang kalahati ng sahod mo ng may layon. Anong gagawin mo, aatake ka ba? Tumatawa si Madam Lee. Kabanata 7. Paano mo nagawa yan? Araw-araw at gabi-gabi akong nagtatrabaho para lang makakuha ng ilang barya, lumuha si Leia, ang kanyang mukha ay basang-basa ng injustisya. Tumahimik ka na. Anong iyakan mo dyan? Sigaw ni Madam Lee, na may halong koy at inis na tingin. Bigla niyang itinaas ang malakas na kamay at pinagsak ang isang malakas na palo sa pisngi ni Leia. Samantala, si Zephyr ay nasa loob ng kanyang kubo, pinapagana ang daloy ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Sinusubukan niyang kontrolin ang agos nito, nararamdaman ang pagdami ng kanyang lakas. Biglang huminto ang lahat sa paligid niya, isang pagsabog ng tunay na enerhiya ang sumabog mula sa loob niya. Napasinghap si Zephyr ng malakas, binuksan ang mga mata. Nakita niya ang mga alon ng enerhiya na sumasayaw sa paligid bago ito unti-unting nawala. Oo, level 6 na ako, naisip niya sa sarili, buong tuwa. Maingat niyang inangat ang mga braso, ramdam ang lakas na naipon niya. Tiyak siya na 5 beses na siyang mas malakas kaysa dati.
Ang daan ay kamangha-mangha. Hindi pa nga isang buwan simula nang magsimula ako, naka-level up na ako ng 2 beses. Nawala na rin ang mga toxins sa loob ko, masayang naisip niya. Nag-relax si Zephyr, alam niyang ang isang ika-6 na antas sa lakas ay hindi dapat maliitin, kahit na hindi ito nagsasabi ng buong kabuuan niya. Pero, malakas pa rin ito. Nag-iisip siya kung gaano pa siya maaaring mapalakas sa tulong ng draconic na augmentation. Biglang isang sigaw ang umalinggawa sa labas. Pakiusap, tumigil na. Nilinggan ni Zephyr, ang kanyang kilay ay nakaangat. Leia! Agad siyang tumakbo palabas ng kubo, ang galit ay nakabalandre sa kanyang mukha. Paglabas niya, nakita niya si Madam Lee na itinaas ang malaking kamay, nakahanda ng saktan si Leia muli. Hoy! Sigaw ni Zephyr, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Muling nanlakas ang enerhiya sa kanyang katawan, handang ilabas ito sa isang iglap. Kung hahawakan mo siya, mamamatay ka. Agad niyang naaninag ang lakas sa palad ni Madam Lee, kung matamaan, malamang na masira ang mukha ni Leia. Puno ng galit si Zephyr. Lumayas ka na dito. Utos niya, ang dugo sa katawan ay nagliyab. Bigla, ang enerhiya ni Zephyr ay pinigil si Madam Lee. Biglang natakot ang babae, sinubukan niyang itaas ang palad niya upang depensahan ang sarili. Ngunit mas malakas si Zephyr. Ang kanyang enerhiya, na parang isang sibat, ay tumusok sa depensa niya, sinira ang kanyang kanang kamay, at nagtuloy sa kanyang dibdib. Sumigaw si Madam Lee habang siya ay naitapon ng 30 talampakan, at dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay wasak, bawat buto ay nabasag. Huminga siya ng mahirap, nakatitig ng malapad sa kabuuan ni Zephyr, hindi makapaniwala sa kapangyarihan nito. Master! Mahabang hikbi ni Leia, puno ng luha, masaya at humanga. Ang mga kasambahay sa paligid ay nakatitig, walang makapagsalita, gulat na gulat. Paano ito posible? Ikaw ay isang bastardo, paano naging napaka-strong mo? Tanong ni Madam Lee, namumutla ang mukha, hindi maipaliwanag kung paano nagawa ni Zephyr na maging ganito kalakas. Ngumisi si Zephyr, nilakad ang mga tao sa paligid at pumunta sa paanan ni Madam Lee. Nakatingin ng malamig sa mapagsamantalang babae. Paano ka nang ahas, puta? Paano mo nagawang saktan siya? Huwag mong gagawin yan, Zephyr. Nagbababala ako sa'yo. Ang pinsan ko ay isang opisyal ng kan. Kung may mangyari sa akin, patay ka. Nanginginig na sabi ni Madam Lee, alam niyang mahina siya kumpara kay Zephyr na ngayon mas malakas. Patay, sabi mo. Nakangisi si Zephyr. Biglang siyang tinapakan ng kaliwang kamay ni Madam Lee, dahilan upang umungol ito sa sakit. Ikaw ay isang katulong, at gagawin mong bastos. Kinuha niya ang kanyang siko at sinipa sa tiyan. Paano mo magagawang saktan si Leia? Isang suntok pa. Malapit na kitang patayin, at patuloy ka pang nanghihingi sa akin. Ang boses ni Zephyr ay malamig at matalim habang inuulit ang kanyang pag-alsik. Patuloy niyang pinagsasampal ng walang awa si Madam Lee, walang pakialam sa dami ng dugo na lumalabas sa kanya. Hindi na siya makapagsigaw, tanging pag-iyak na lang ang naririnig habang pinagsasapalaran siya ng matindi. Ang mga kasambahay ay nanatiling nakapako ang hininga, nakatingin sa nakababahalang eksena. Ito pa rin ba si Zephyr, the bastard prince, na kanilang kilala? Zephyr, tigilan mo na yan. Sigaw ng isang lalaking nasa katamtamang edad, nakasuot ng bronze, na dahan-daang lumapit, halata ang galit sa tinig. Kabanata 8. May isang lalaki na may matalim na tingin, ngunit sa likod ng mga mata niya ay may kaguluhan. Ang kanyang poster ay naglalabas ng isang eleganteng kapangyarihan, na nagsasabing siya ay nasa ika-5 antas ng lakas. Gamit ang Zephyr Smite, agad niyang nakilala ang kalaban at ang antas nito. Sa galit, humingi si Madam Lee ng tulong, ngunit nang makita ang kanyang kamag-anak na duguan, naiintriga siya. Kahit na puno ng dugo ang mukha niya, ang mga mata niya ay puno ng puot at kagustuhang patayin ang kalaban. Nang makita ni Luis na nakahandusay ang kanyang kamag-anak, nagalit siya, pero nagbago ang pakiramdam niya nang makita si Zephyr na nakatayo ng matatag at may kumpiyansa. Napagtanto niya na mas malakas si Zephyr kaysa sa kanya. Nagulat si Luis nang ma-realize na ang antas ni Zephyr ay mas mataas. Pinigilan siya ni Zephyr gamit ang enerhiya niya, at nagsimula nang bumaba ang loob ni Luis habang nakatingin sa kanya ng takot. Napilitan siyang magsumamo ng awa habang nakaluhod, nanginginig sa takot. Habang nakaluhod, napansin ng mga tao ang takot ni Luis at nagulat sa ginawang ito ni Zephyr. Galit si Madam Lee sa nangyari, ngunit si Luis ay may sama ng loob sa kanya. Tinawag ni Zephyr si Luis at tinanong kung sino ang tunay na tagapagmana ng kan, na may mapanganib na ngiti. Sagot ni Luis ay siya, at halatang natakot sa galit ni Zephyr. Iniwan ni Zephyr si Leia, habang si Luis ay nag-iisip kung paano siya nakaabot sa ganoong lakas ng walang tulong ng kanilang clan. Sa huli, pinatay ni Luis si Madam Lee nang hindi inaasahan, habang ang mga tagapaglingkod ay nagulat at nagsisigawan. Naging mas malalim ang takot ni Luis sa kapangyarihan ni Zephyr, at naniniwala siyang ito ay isang lobo sa balat ng tupa na nagtago sa kanilang paligid. Kabanata 9. Ang nangyari ngayon ay mananatili sa atin. Kung may marinig man lang akong bulong na kumalat ito, siya ang kapalaran mo. Mabilis na tumango ang mga tagapaglingkod, halatang nayanig hanggang sa kaluluwa. Wow, Master, kailan ka pa naging ganito kalakas? Natakot pa nga sa iyo si Luis, sabi ni Leia, na puno ng pagkamangha ang mga mata habang pinupuri si Zephyr. Hoy, Bobo! Sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang magtrabaho, may naisip na ako kung paano tayo yayaman. Sagot ni Zephyr habang mapagmahal na hinahaplos ang ulo nito. Oo, alam ko. Angal ni Leia. Nakapikit ang mga mata, at maligaya niyang tinanggap ang haplos. Matalino si Luis, hindi niya ipagkakalat ang sikreto ko, paliwanag ni Zephyr. Ayon sa dosis ni Lincoln, sa loob ng 2 buwan, ang kabuoang lason sa tableta ay sapat na para patayin ako.
Kung okay pa rin ako pagkatapos noon, tiyak na magdududa na siya. Tahimik na nag-isip si Zephyr. Habang lalo niyang iniisip ito, lalo siyang nakakaramdam ng pagmamadali at kinuyam niya ang kanyang kamao. Hindi mahina si Lincoln, siya ay isang strength level 9, at ang pinakamalakas sa buong angkan ng kan. Kailangan kong maging strength level 8 sa loob ng 2 buwan, ito lang ang paraan para maprotektahan ko ang sarili ko. Naisip ni Zephyr. Nagpatuloy si Zephyr sa pagpaplano ng kanyang susunod na hakbang, alam niyang wala na siyang gaanong oras, ang lahat ng kanyang plano ay kailangang matibay. Ang kanyang kahinaan ay ang oras na wala siya. Kung may sapat siya, ang pagpapatahimik sa buong angkan ng kan ay hindi magiging problema. Gumaan ang pakiramdam ni Leia, at pam ito habang naglalakad pabalik sa kubo. Ngunit pagdating nila, agad niyang nilaban ang mga damit ni Zephyr. Umupo si Zephyr sa kanyang kama, tahimik na inaaral ang The Way, muli, naghahanda para sa pagsasanay. Naramdaman ni Zephyr ang pag-aayos at paglakas ng kanyang katawan sa bawat pagsasanay niya. Ang tunay na enerhiya na ibinibigay ng The Way, ay parang dragon, palaging lumalangoy sa kanyang katawan, pinapalakas ang kanyang lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga si Zephyr, hudyat na tapos na ang kanyang pagsasanay. Napansin niya na ang enerhiya na kanyang pinakawalan ay may hugis na parang dragon, sumasayaw sa paligid. Dalawang katok ang narinig sa pinto. Master, nandyan po ba kayo? Ako po ito, si Luis. Pasok. Malambing na sagot ni Zephyr. Nanghahamak siya kay Luis, naiinis na naglakas loob pa itong magpakita ng mukha. Pumasok si Luis, mahirap basahin ang kanyang ekspresyon, ngunit maingat siyang tumitig kay Zephyr. Ano iyon? Utos ni Zephyr, sinuri si Luis. Kinuyam ni Luis ang kanyang pangasandali, at agad na lumuhod, at magalang na sumagot, Master, patawarin ninyo po ako sa hindi pagkilala sa inyong lakas. Patawarin ninyo po ako sa lahat ng diskriminasyon, insulto, at abala na ibinigay ko sa inyo. Parusahan ninyo po ako kung gusto ninyo. Naalala ni Zephyr na ang mga pinagkukunang yaman para sa pagsasanay ng mga kan ay inaayos ni Luis. Naalala niya kung paano ang mga pinagkukunang yaman na inilaan sa kanya ay hindi man lang umabot sa 1/10 ng sa iba. Ang hinala niya ay totoo, kanina pa pala binabago ni Luis ang kanyang inilang mga pinagkukunang yaman. Tama ka, Luis, dapat kitang parusahan, ng husto pa nga. Ngunit, dahil nakabawi ka na sa tamang oras, at tunay na nagsisisi, at dahil din sa kasalukuyang kawalan ko ng katatagan, marahil ay pwede tayong magkasundo. Isang pagpipilian para sa iyo na magbawi. Ano sa tingin mo? Pahayag ni Zephyr. Tanggapin ninyo po ang aking taos-pusong pasasalamat, mahal na Panginoon. Mula ngayon, ako, si Luis, ay magiging lubos na tapat sa inyo, inyong mapagkakatiwalaan. Pagmamakaawa ni Luis. Tumanggaw si Zephyr nang may pag-aalinlangan. Nag-aalinlangan siya sa motibo ni Luis. Naiintindihan niya na si Luis ay isang kaibigan na nasa tabi mo lang kung maganda ang lagay, sa ngayon, maaaring tapat siya, ngunit kapag nagkaroon ng problema, iiwan ka ni Luis. Gayunpaman, alam niyang hindi magtatangka ang taong ito ngayon kahit papaano. Mabuti, matalino ka. Mula ngayon, magulat ka sa akin kung may malaking mangyayari, lalo na kung may kinalaman kay Lincoln. Basta gagawin mo ang trabaho mo, hindi kita pagmamalupitan, pahayag ni Zephyr. Naiintindihan ko na po, mahal na Panginoon. Taos-pusong sagot ni Luis. Pagkatapos ay tumayo siya at yumuko. Kasunod nito, naglabas siya ng isang silver bond at ibinigay ito kay Zephyr. Master, tanggapin ninyo po ang Reg Along ito mula sa inyong mapagpakumbabang lingkod, sabi ni Luis. Alam ni Zephyr na ang isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 silver coins, handa si Luis, nakita niya iyon. Maganda. Mabilis na tinago ni Zephyr ang silver bond. Kailangan niya ng iba't ibang gamot para sa kanyang pagsasanay, lalo na ngayon para mapabilis ang mga bagay-bagay. Hindi niya hahayaang mawala ang ganitong oportunidad. Kung maaari po, mahal na Panginoon, aalis na po ako. Yumuko si Luis bago umalis. Ang perang ito ay talagang maginhawa. Bulalas ni Zephyr, nakangiting may pagkukunwari sa silver bond. Kabanata 10. Sa mga sumunod na araw, salamat kay Luis, gumanda ang buhay ni Zephyr, maging kay Leia dahil hindi na siya kailangang magtrabaho ng husto. Sa araw, nagkubli si Zephyr, madalas na tahimik na nagsasanay sa bahay. Pagdating ng gabi, pupunta siya sa mga burol sa likuran at masigasig na magsasanay. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang mag-ingat kung matuklasan ni Lincoln ang kanyang sikreto, magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Walang problema si Zephyr sa pagtatanggol sa sarili, gayunpaman, hindi niya kayang isapanganib si Leia. Gabi na noon, nagsasanay si Zephyr sa mga burol. Sumimangot si Zephyr, ang hangin sa paligid niya ay puno ng tunay na enerhiya, handang sumabog anumang oras. Sa harap niya ay isang malaking palayok, ang panggatong sa ilalim ay nagpapakulo nito. Sa loob ng palayok ay isang berdeng putik, patuloy itong kumukulo habang ang amoy nito ay naglalabas ng aroma ng mga halamang gamot. Sa tulong ni Luis, palihim na nakabili si Zephyr ng maraming halamang gamot at mga gamot. Inisip niya na natapos na ang kanyang order. Hindi pa nakakamit ni Zephyr ang kasanayan para sa paggawa ng dekalidad na tableta. Kailangan niya ng mas maraming lakas para magawa iyon, kung hindi, hindi niya mapapanatili ang proseso ng paggawa ng tableta gamit ang kanyang mga reserba ng tunay na enerhiya. Naisip ni Zephyr na ang paggawa ng mga balance pills ang pinakamagandang tableta na magagawa niya ngayon. Ang mga balance pills ay maimbento lamang pagkalipas ng 7 taon, at ang mga tabletang ito ay 10 beses na mas epektibo kaysa sa mga spirit pills. Si Zephyr ang malamang na nag-iisang nakakapaggawa nito. Sinimulan ni Zephyr na pukawin ang palayok at ang laman sa loob ay nagsimulang umikot, gamit ang enerhiya ni Zephyr bilang gabay.
May natapon sa proseso, ngunit sa huli ay naalis din. Sa wakas, ang mga laman sa palayok ay naglabas ng kakaibang tunog at ang palayok ay nabasag, pagkatapos ay may naiwang mga tableta sa panggatong. Buwisit, ang baba ng kalidad ng mga tabletang ito, natatakot akong baka kailangan kong bumili ng peel oven. Sinuri ni Zephyr ang mga tabletang kinuha niya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaunting pagkadismaya. Sa pagsusuri sa tableta, napagpasyahan ni Zephyr na ito ay isang masamang produkto, gayunpaman, mas mahusay pa rin ito kaysa sa kasalukuyang spirit pills. Inumin na. Dahil sa pagmamadali, agad na ininom ni Zephyr ang isang balance pill at nalasahan ang mapait, herbal na sensasyon na bumaba sa kanyang lalamunan. Walang reaksyon. Naisip niya, wala siyang naramdaman. Hindi ako nabigo, o she asterisk T. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang biglaang pagsabog ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang tiyan. Para itong bulkan na naglalabas ng galit nito, ang mga katangian ng gamot ng tableta ay nagbaha sa buong katawan ni Zephyr, pinalilibutan ang kanyang mga enerhiya. Masyadong malakas ang kapangyarihan para mahawakan, hindi mapigilan ni Zephyr ang pagsigaw ng takot. Naramdaman niya ang mga epekto na sumalakay sa kanyang katawan at binagong buhay siya lampas sa kanyang mga limitasyon. Ancient Draconic Might, palakasin mo ako. Agad na bumagsak si Zephyr at nag-cross legs, mabilis na inaaral ang The Way, pinipilit ang kanyang katawan na sumipsip at gamitin ang mga epekto ng tableta. Alam ni Zephyr na kailangan niyang tapusin ang prosesong ito ng mabilis, inilalagay ang kanyang puso at kaluluwa dito. Narinig niya ang kanyang mga kalamnan, mga energy channel, at mga ugat na naglalabas ng kakaibang tunog. Napunit ang kanyang mga damit habang ang tunay na enerhiya ay umaagos sa kanya. Ang mga balance pills ay palaging mas mahusay kaysa sa spirit pills. Naisip ni Zephyr, sa ilalim ng mga epekto ng The Way, mabilis na nakabawi si Zephyr, nasiyahan sa bisa ng kanyang produkto. Alam ni Zephyr, kung may pill oven siya para pagandahin ang mga balance pills, ay lampas na sana siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Umiga si Zephyr na parang dragon, pinapakalma ang kanyang espiritu. Kailangan niyang kontrolin ang daloy ng kanyang tunay na enerhiya. Di nagtagal, napagtanto ni Zephyr na sa isang lugar sa kanyang katawan, isang kakaibang enerhiya ang namuo. Ano ito?